Sa kabila ng sunod-sunod na hamon at kalamidad, nananatiling masigla ang ekonomiya ng Pilipinas nitong nakalipas na quarter. Ayon sa DepDev, target na mas tutukan pa ang digital monitoring system para masigurong maayos ang paggasto sa mga proyekto ng pamahalaan. Si Denise Osorio sa Sentro ng Balita, live. Angelique, binigyang diin ni Department of Economic Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan na nananatiling matatag ang ekonomiya ng bansa, ngunit malinaw na kailangang harapin ang mga hakbang na nakaapekto sa paglago nitong ikatlong quarter ng 2025. Ayon kay Balisacan, naapektuhan ang paggalaw ng ekonomiya ng sunod-sunod na kalamidad, pagkaantala ng mga proyekto sa infrastruktura at isyu ng katiwalian na pansamantalang nakasagabal sa paggulong ng mga programa ng pamahalaan. Services and industry posted weaker growth with a sharp contraction in public construction due to stricter validation measures for DPWH civil works, as well as the implementation of stricter requirements that delayed billings and disbursement for government projects. Private construction remained respectable, but investment in durable equipment was subdued. Kabilang din sa mga dahilan ng pagbagal ang mas mahinang household spending dahil sa mas mababang disbursement ng ayuda at pag-urong ng kumpiyansa ng mga mamimili. Sa kabila nito, tiniyak ni Balisacan na mabilis na tinutugunan ng pamahalaan ang mga hamong ito sa pamamagitan ng mga hakbang sa transparency, disaster recovery at pagpapatibay ng investor confidence. For the medium to long term, we're increasing investments in disaster preparedness and adaptation to minimize disruptions in school, work, and other economic activities, and more importantly, to protect the lives and livelihood of the people. Dagdag pa ni Balisacan, tututukan ng DepDev ang pagpapatupad ng mga digital monitoring systems gaya ng Open Data Portal at DINE Project para mapabilis at masigurong tapat ang paggasto sa mga proyekto. Sa datos naman ng Philippine Statistics Authority, lumago ng mas mabagal ang Gross Domestic Product o GDP ng 4% sa ikatlong quarter ng 2025. Mas mababa ito sa 5.2% noong nakaraang taon at hindi umabot sa target na 5.5% to 6%. Ayon kay National Statistician Claire Dennis Mapa, patuloy pa ring nagtulak ng paglago ang mga sektor ng services, agriculture at industry na pawang nakapagtala ng positibong performance. Pinangunahan ng services sector ang pag-angat sa 5.5% na may malaking ambag mula sa wholesale and retail trade, financial services at professional and business activities. Samantala, bumagal ang industry sector sa 0.7%, ang pinakamahina mula pa noong 2021, habang bumaba ng 0.5% ang construction. Angelique, nananatili namang kumpiyansa ang DepDev na makakabawi ang ekonomiya sa susunod na taon, kasabay ng pagpapatupad ng mga reformang magtitiyak ng mas inklusibo at matatag na paglago ng ekonomiya. Yan ang pinakauling balita mula rito sa Quezon City. Balik sa iyo, Angelique. Okay, maraming salamat, Denise Osorio.